Muling nabulabog ang mundo ng boxing matapos kumalat ang video ng dating 3-division world champion na si John Nariel Cuadro-Alas Casimero na seryoso nang nagbabalik sa kanyang high-intensity training. Matapos ang ilang buwang pananahimik, nagpapadama na muli ang Pinoy Pride. Ngunit bukod sa kanyang bilis at bagsik ng suntok, may isang detalyeng hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga fans. Sa mga nag-viral na footages sa kanyang ensayo, kapansin-pansin na si Casimero ay madalas na naka-southpaw stance o kaliweteng forma itong si Coach Jason Casimero. Bagamat kilala si John Nariel bilang isang orthodox fighter, sa kanyang pag-ensayo itong si Coach Jason ay nakakaliwete na kung saan maraming nagsasabi na baka ang pinaghandaan ni Casimero ay isang kaliweteng kalaban. Kaya dahil dito, mabilis na kumalat ang mga espekulasyon sa social media at ayon sa boxing analyst at netizens, pinag-aralan ni Casimero ang anggulo na isang southpaw para sa mas epektibong counterpunching. Sinanay na niya ang kanyang depensa laban sa lead right hook na isang kaliwete. Higit pa uminit ang usapan mga kwento nang magsimulang lumutang ang balita ng susunod na makakasukupan ni Cuadro-Alas ay nagmumula sa isang bansa na nagsisimula sa letrang M. Marami ang umuhula na ito ay maaaring ang bansang Mexico na kilala sa paggawa ng mga matitinding mandirigma o kaya naman ay Mongolia, kung saan nanggagaling ilang mga rising stars sa bantamweight at sa super bantamweight divisions. Hindi lang basta ensayo ito, mukhang may partikular na target na si Casimero. Kapag ganyan na naka-southpaw stance itong si Coach Jason, ibig sabihin ay may pinaghandaang special na katapat. Sa kabila ng mga kontrobersiya mga kwento sa nakaraan, nananatiling gutom ang fans na makita muli si Casimero na lumaban para sa isang world title fight. Ang kanyang pagbabalik gym ay senyales na hindi pa tapos ang kanyang misyon na muling maghari sa lona. Sino nga kaya ang misteryosong southpaw mula sa bansang M? Manatiling nakatutok para sa mga susunod na anunsyo. Samantala mga kwento, hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang World Boxing Council. Opisyal nang tinanggalan ng lightweight title si Shakur Stevenson matapos ang kanyang mga panalo laban niyan kay Teofimo Lopez noong Sabado o araw ng Linggo sa Pilipinas. At ito ay nangyari sa Madison Square Garden sa New York. Sa panalong ito, nakuha ni Stevenson ang The Ring at ang WBO Junior Welterweight titles na nagluklok sa kanya bilang isang 4-weight world champion. At ayon sa WBC, labag sa kanilang panuntunan na humawak ng titulo sa magkaibang weight class ng sabay. Gayunpaman, may isang anggulo ang ibinibigay ni Stevenson sa kanyang payag sa kanyang ex na dating Twitter dahil sinabi niya na tinanggalan siya ng titulo dahil tumanggi siyang magbayad ng $100,000 fee sa WBC para sa laban kay Lopez, isang laban na wala namang nakataya na WBC belt. 100K sa mga magnanakaw o hindi naman karapat-dapat, hindi na. Mas mabuting ibigay ko na lang ito sa anak ko. Walang kinalaman ng WBC sa labang ito at kinakain sila ng inggit. Kunin nyo na ang belt ninyo. Di yan ako mababago, matapang na pahayag ni Stevenson. Samantala mga kwento, habang maingay sa Amerika, nakatutok naman ang buong mundo sa Japan para sa nalalapit na paghaharap ni Naoya Monster Inoue at ni Junto Nakatani. Matapos ang kanyang huling laban, naging mapagkumbaba si Nakatani sa kanyang naging performance. Sinabi niya, gusto kong magpakita ng laban na magpapasabik sa buong Japan. Mga fans, abangan ninyo ito, dagdag pa ni Nakatani. Mga kwento, kapansin-pansin din ang pagbabago ng ihip ng hangin para sa mga analyst. Sa isang ulat mula sa Show Pure News, may mga naunang prediksyon na mananalo si Nakatani via 6 o 8 round knockout. Ngunit sa nakitang forma ni Inoue, inamin ng marami na ibang klase ang uri ng boksingero na kakarapin ni Nakatani. Kaya naman, sino sa tingin mo ang mas mananaig sa All Japanese Super Fight na ito? Ang bilis ba ni Nakatani o ang lakas ni Inoue? Shout out sa'yo bro, Edgar, Jimwell, Sina, shout out Dol, shout out kay Jimwell, shout out. So guys, nagpa-shout out naman kayo. So wag niyong kalimutan like and share and follow sa hindi pa nakapollow ha kay Cuadro-Alas, it's my boy. GR Lomeles, sumama nung ni Kuya Luz sa Kalam. Good evening, boss idol, loy. Maayong gabi isan kay Willie. Shout out from Bola, shout out kay Mayo 27. Shout out sa'yo bro. Matik na nila yan, kaliwa practice ni Kuya Luz. Paldo na yan, Wakay Vlog.
Shout out from Sweden. Oh, shout out kay James Medio. Shout out sa'yo. Bro, shout out. Pa-shout out po. Shout out kay D. Lester. Shout out. Shout out, boss. Panighi Tarlac. Oy, Bernardino. Shout out sa'yo. Jason Campoy. Shout out to sa among from